Yung problema sa kanya, nagpapatay sindi siya. Ayan. Mataas ng pressure pero ayaw niya magtuloy-tuloy na nasa 65 PSI na siya pero ayaw niya pang mamatay. So ngayon titingnan natin kung ito baka ito ang may problema ang pressure switch. Kasi kung ito naman yung ating bladder tank ay mukhang okay naman, susukatin din niya natin yung kanyang system pressure. So papakita ko sa inyo guys kung ano ang naging problema nito para at least kayo po, mayroon po kayong ideya kung ano ang nagiging problema ng isang booster pump na nagpapatay sindi na sa ganong mataas na ang kanyang pressure. So umaabot na siya ng 65 PSI. So may posibleng pumutok na yung bladder tank pag ganyang kalakas na yung kanyang pressure. Sige guys, tulungan sabayan niyo ako, tingnan natin. Ito yung original na kabit ng pagbago ang ating hindi tumatama ito. Tatanggalin natin yan. Yan. Kasi yung spring natin hindi umaabot dito. So dito pa lang bumabangga na siya dito sa gatla na to. So bumabangga na siya. So ngayon ang gagawin natin yung spring natin, saan ba yung spring natin? So ito yung spring natin, yan, ibababa natin yan. So kailangan tumukod siya dito, yan dito. Para ito kasi ididiin niya pababa yan. Pagka nawala na ang pressure niyan, itutulak niya ngayon ito pababa para mag-on uli yung ating pump. So ngayon saka natin siya lalagyan ng washer, ganyan. So lagay na lang natin yung dalawang washer. So hindi naman natin kailangan maglagay ng washer sa ilalim. So ngayon, kung maglalagay man siguro ng washer sa ilalim, kailangan yung malaki ang butas na lalampas dito sa gatla na to, na tutuko dapat dito sa pinaka pressure switch. Sumabog yung ating bladder tank. So yung bladder ng ating bladder tank. So yun yung pinaka-interior doon sa loob. Yun nagko-control ng ating pressure. Teman ito mga guys. So konting kaalaman lang naman po ito. Tip ko po para sa inyo. Yan. Importante din po ito kung magkakabit po kayo ng bladder tank mga katubig. Importante po yung mayroon po tayo nitong pressure gauge. Ngayon kung wala naman, so bago kayo umalis doon sa inyong bibilihan ng pressure gauge, kailangan ipasit niyo na po yung pressure niya para pagdating doon sa install niyo, ikakabit niyo na lang po. Yan, ganyan po. So 32. Ayan, 20 PSI guys. Okay na po yan. 22.3, 20.3. So yan, 20.3 na. So ngayon pag dumating yung ating ikakabit na natin ulit para makita natin. So yan guys, dumating na yung ating check valve. So papalitan muna natin siya ng check valve.
tama na siya. Yan. Guys, tumatama na yan. Yun. So nasa 39 PSI lang siya guys. So i-adjust natin. Kailangan mag-eksakto siya ng 40. So yan. Para mag-eksakto siya guys ng ano. Ang pihit nito guys pakaliwa o pakanan. Kung itataas natin yung pressure, so ipipihitin natin siya ng pakanan. Yan. Isang ikot lang muna kasi konting ano na lang yung ano. Yan. Okay. So start ulit natin para makita natin yung eksaktong PSI niya, yung kanyang cut-off. So kailangan yung cut-off niya guys ay 40 PSI lang. So yan, antayin natin. Yan. So kailangan yung kanyang cut-on guys is 20 PSI. So yan. Tignan natin kung magka-cut-on siya ng 20 PSI. So hindi siya yun. Nag-cut-on na siya guys. So ibig sabihin tumama na tayo doon sa ating hinahanap na eksaktong settings ng ating pump. Yan, 40 PSI. So, yun. So, medyo kapos ng konti. So, ngayon gagawin natin guys, i-adjust pa natin siya ng isa pa. So, kasi 39 pa lang siya. So, kailangan i-eksakto natin ng 40 PSI kasi medyo mataas kasi guys yung ano nito, yung pinag-aanuhan nito. Yan. So, yan. Ganyan lang po yan guys, yung pag-ano nito. Ganun lang kasimple yung pag-a-adjust nito. Yun, para po meron po kayong ideya din. So antayin natin na mag 20 PSI. Kung mag-a-under siya ng 20 PSI, so okay na siya. Yan. 20. Yan, 20 PSI. So dapat umandar na siya after mga ilang seconds. Nandun na siya guys. So gagawin natin yan. Yan. Kailangan 40. Yan. Yan guys. Eksakto. 40 PSI. Yan. So okay na siya. So yung ating ano na lang, yung ating cut-on na lang ang ating ipihitin ng konti. Ayan. So para maging eksakto rin siya na 20 PSI yung kanyang cut-on guys. Yan. Yun ang tamang pag-settings talaga niyan. So kanina kasi nung siniting natin siya, pinalitan natin yung pressure switch at saka pressure gauge. So nag 65 PSI pa rin, hindi pa rin siya doon lang, hanggang doon ang ano niya. Hanggang doon ang kanyang pressure. So over yung kanyang pressure guys. So dahil doon sa ating pressure tank na mayroong nakialam sa pressure tank natin, nilagyan ng mataas na hangin, kaya ganun po ang nagiging problema. So yan guys, 20 PSI. Yan, okay na guys. So 20 PSI na yung ating cut-on, at yung ating cut-off naman ay 40 PSI. So sana guys, mayroon po kayong natutunan sa ating video ngayon. Maski na konti, mayroon kayong natutunan. So pa-like and subscribe na lang din po sa mga baguhan pa lang po sa aking channel para updated po kayo sa ating video na gagawin po araw-araw po. So guys, maraming salamat po. God bless po.